Isang gabi, habang abala ang buong dormitoryo sa Tuguegarao sa paggawa ng assignments, dalawang estudyante ang lihim na nangangarap na baguhin ang paraan ng paghahanap ng impormasyon ng mga Pilipino. Ngayon, 2 milyong user na ang nakikinabang sa kanilang pangarap. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Tanda ko pa, 2010 noon. Nasa dormitoryo kami sa Tuguegarao, doon sa Buntun. Mainit, medyo masikip pero puno ng pag-asa. Ako si Marco de la Cruz, 18 anyos pa lang, third year college, computer science. Ang kaibigan ko, si Joel Reyes, kapareho ko ng kurso at edad. Pareho kaming galing sa probinsya, ako sa Isabela at siya sa Kalinga. Ang pamilya ko magsasaka. Halos walang-wala talaga kami. Ang baon ko noon, 50 lang sa isang araw, kasama na pamasahe at pagkain. Madalas, galing pa sa utang ang pambayad sa tuition. Isang araw, nagkakaproblema kami sa isang project. Kailangan namin ng reviews tungkol sa isang bagong software, pero puro foreign sites ang lumalabas. Naisip namin ni Joel, paano kung may platform tayo na puro reviews ng mga produkto at serbisyo sa Pilipinas? Yung gawa ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Baliw mang pakinggan pero doon nagsimula ang lahat. Sa isang lumang laptop na hiniram lang namin sa tiyuhin ko, sa gitna ng usok ng mga inihaw na isda mula sa labas, at ingay ng mga kanta sa videoke, nagsimula kaming mag-code. Wala kaming pera, walang koneksyon, pero may pangarap kami. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang nagkakape kami ni Joel, halos madaling araw na. Marco, napansin mo ba? Ang daming tanong ng mga tao sa Facebook group tungkol sa kung saan magandang kumain sa Tuguegarao. Pero walang saktong sagot. Nga, Joel. Parang ang hirap hanapin ng reviews na gawa ng tunay na Pilipino. Puro banyaga. Hindi kaya ito na yung sign? Yung review platform na pinaplano natin. Pero paano? Wala pa tayong kahit anong puhunan. Ni pangkain na minsan, kinakapos na tayo. Hindi natin kailangan ng malaking puhunan, Marco. Kailangan natin ng determinasyon. At ang kaalaman natin sa coding. Kaya natin to. Sa palagay mo, papatok kaya? Baka pagtawanan lang tayo ng mga tao sa dorm. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatiti para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Hindi namin inakala, pero yung simpleng review Pinoy.com na domain na binili namin sa halagang 500 na hiniram pa namin kay Aling Nena sa tindahan, ay nagsimula ng umarangkada. Sa simula, kami lang ang nagpo-post ng reviews. Reviews ng mga karinderya sa paligid ng campus, reviews ng mga bilihan ng libro, pati reviews ng mga printer sa computer lab tapos, unti-unti, napansin namin na may ibang estudyante nang nagpo-post. Hindi na kami lang. Nagulat kami. May mga nag-guest pa nga na professors. Isang umaga, pagkagising namin, nagulat kami sa dami ng notifications. Marco, tignan mo to. May 500 new users tayo. Ano? Paano nangyari yan? Hindi tayo nag-promote ng masyado. Sabi nila, may nag-share daw sa isang malaking Facebook group ng mga taga-Tuguegarao. Nag-viral. Hindi ako makapaniwala, Joel. Para bang totoo na ito. Pangarap lang natin dati. Hindi lang pangarap, Marco. Simula pa lang ito. Ngayon, paano natin mapapalaki ito? Mula sa ilang daang user, naging 1,000. Mula sa 1,000, naging 10,000. At bago pa kami graduate, may 250,000 user na ang Review Pinoy.com. Hindi na lang kami sa Tuguegarao nakatuon. Unti-unti, nagkaroon na ng reviews mula sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Nakakuha pa kami ng investment mula sa isang tech startup accelerator sa Makati. Dati, kinakaba ako kung may pambayad ako sa tuition.
Ngayon, kami na ang nagbibigay trabaho sa mga kapwa namin estudyante. Nakatulong kami na maiangat ang boses ng ordinaryong Pilipino para makahanap ng dekalidad na produkto at serbisyo, at para rin makatulong sa maliliit na negosyo na makilala. Ang ReviewPinoy.com ay hindi lang basta website, naging komunidad ito. Naging daan ito para sa marami. At ngayong 2024, mahigit 2 milyong user na ang aktibo sa platform namin at patuloy pa kaming lumalaki. Isang simpleng ideya na nagmula sa 2 estudyanteng walang-wala ang naging daan para baguhin ang landscape ng online reviews sa Pilipinas. Ang kwento ni Marco at Joel ay patunay na sa kabila ng hirap, sa sipag at tiyaga, at sa tamang ideya, posible ang lahat. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.